Sabi nga po, di ba, mahal na mahal kita, Panginoon. Ngayon po, ay love month. Sabi na iba, Valentine's month, di ba? Pero sino na si Valentin? Si Valentin po ay naging santo kasi pinatay siya, naging martir. Pinatay siya noong February 14, 470 AD. Ngayon po, dahil love month, pinapagatan ko po itong I love you. Message ko, I love you. Diba? Bakit ako nagmamahal? Tamang-tama nga po yung mga line-up ni 28. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal po ba natin ang Panginoon? Mahal po ba natin ang Panginoon? Diba? Sino sana hindi nagmamahal sa Panginoon? Diba lahat naman tayo? Pag-agising pa sa umaga, mananalangin na tayo bilang tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen po. Sa bawat pagkain natin, nadasal tayo, nanalangin tayo na malapit tayo sa Panginoon kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Yun po, bago po ang mag-umpisa, tayo pong lahat ay pumikit at manalangin po sa gilid. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataong ito ay ako'y nilagay mo sa harapan ito, Lord God. Patuloy mo ito makita. Patuloy mo itago sa iyong likuran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Naway mo nawaan namin mo muti, Lord God. Ang mensahe niyo papakatid mo, Lord God. Sa pamamagitan ng iyong Lord God. Sa aming Panginoon, salamat muli. Kami sa iyo lamang. Pagpuring parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po, I love you. God. Diba? Mahal natin ang Panginoon. Kahit anong gawin natin, doon at doon pa rin tayo pumunta. Umalis man tayo sa Kanya, babalik pa rin tayo sa Kanya. Ay yung sinasabing, saktan ka na kahit na sino. Pero ang Panginoon, never na sasaktan niya. Lahat tayo, ginagawa nating last resort, si Lord. Kapag walang-wala na tayo, kapag hinanghina na tayo, saka tayo lalapit sa Kanya. At hindi natin gawing first. Ano mang problema ang gawin natin, ano mang problema duman sa atin, ano mang mangyari sa buhay natin. Magtagumpay man tayo, magka-problema. Una natin lapitan si Lord. Magpasalamat tayo kung natatanggap tayo. Magpasalamat tayo kung may problema tayo. Sa Kanya tayo humingi ng gabay at ng tulong sa araw-araw. Diba? Magka-problema man tayo ngayon, hindi 5-6 talakapitan natin. Ano mang problema, si Lord at si Lord pa rin natatakbuhan natin. Diba? Ang love, yan ang pinakamabisang paraan para patuloy tayong lumapit kay Lord. Para patuloy tayong kilalanin bilang mga tunay na Kristiyano. Sabi nga, why love is the excellent way to Jesus? Diba? Una-una, love is the rod for measuring spiritual maturity. Diba? Rod, ano ba yung rod? Ang rod ay sukatan. Kung paano tayo nagiging mas matured spiritually sa Panginoon. Hindi naman po lahat ng uma-attend ay hindi naman lahat ng nag-lingkod na mga mature kay Lord. May mga nag-lingkod, din sinasabi na hilaw ng Kristiyano. Diba? Tumatayo sa harapan, tumutugtog sa harapan, sumasayo sa harapan, pero hilaw na Kristiyano pa rin. Bakit? Hindi sila nag-grow spiritually. Hindi sila nag-pray sa bahay, hindi nagbubuklat ng Bible, hindi nagawa ng devotion. Kaya sa amin, unang requirement, kailangan may notebook ka. May devotional notebook ka para malaman namin na nag-grow ka. Patuloy kang mag-grow para sa Panginoon. Di ba? Sabi nga po, hindi porket hindi nagsisimba ay hindi na mag-grow. I-devotion naman ako. Yun po ang napakahirap naman nagawin sa buhay, sa totoo lang. Sa loob ng 7 taong hindi ako umattend, hindi ako gumawa ng devotional notebook. Kasi dahil lang ko, bakit ako mag-devotion? Hindi naman ako nagsisimba. So ang thinking ng tao, kapag hindi ka nagsimba, hindi ka nagagawa ng devotion. Napakahirap kong paniwalaan, ang hirap kong patunayan na ikaw ay nag-devotion pero hindi ka nagsisimba. Napakahirap sabihin sa sarili na ako nagpe-pray, mapupunta ako sa langit, kalooban ni Lord ko, pero hindi ako magsisimba ko. May napanood ko ang video sa Facebook, animation siya, sabi, oras na, nagkalaro na yung cellphone niya, oras na para mag-pray. Nag-pop up si Lord, anak, mag-pray ka na. Sabi niya, Lord, mamaya na, busy pa ako. Nag-alarm ulit ang cellphone,
Nagkano siya, nag-ML. Nagpapapasuli si Lord. Na, gawa ka ng devotion mo. Mamaya na Lord, busy pa ako. Naantok na siya, pagod na siya, galing trabaho. Nagpapapasuli si Lord. Mag-pray ka na. Yung tutulong ka na. Pasalamat ka sa buong araw. Sagot na kay Lord, Lord, bukas na. Kailangan na. Pagod na. Nang siya ay namatay, sabi niya, Lord, pumasukin mo ako. Sabi ni Lord, mamaya na. Busy rin ako. Diba? Ang hirap tanggapin kapag sinabihan natin si Lord na busy tayo, yun din na isasagot niya sa atin. Anak, next time na lang, busy ako. Anak, next time ka na lumapit sa akin, next time ko natuto pa rin yung panalangin mo kapag hindi na ako busy. Diba? Sabi nga, sa panahon ngayon, kapag hindi ka kumilos, wala kang kakainin. Kapag hindi ka lumapit sa Lord, hindi ka mag-grow. Ganun lang kasimple. Kapag hindi tayo kumilos, spiritually, dead tayo. Diba? Kahit naman gawin natin, hindi tayo magsimba. Pero pag hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi tayo mag-grow. Ano sabi sa 1 Corinthians 13:1-2? Wala kang salita. First Corinthians 13. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. 2. Kung ako man ay may kakayang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, sa ano pa nakakapagpalipat ako ng mundo. Ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kung ano lahat ng ginagawa natin ay puro lang seremonya, wala tayong pag-ibig sa Panginoon, wala kang mangyayari. Diba? Ayun yung sinasabi ng iba na false prophet. Salita ka ng salita, alam mo lahat, isang scholar, pero yung pag-ibig mo ay wala sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay. Unang-una sa lahat, kaya sabi ko sa mga kabataan, kapag ba ikaw ay nagmahal, sino mas pipiliin mo? Yung nililigawan mo o ang Panginoon? Pag sinagot ka na mas mahal kita, siyempre. Pero paano si Lord? Nasisenta sa inyo natin siya. Patuloy natin, unahin si Lord, ano pa mangyari, sabi mo nga, sa asawa ko. Mahal kita, pero hindi ka priority. Nung ibinalik ako ni Lord dito, sabi ko, bahala ka. Mahal kita, pero hindi kita priority. Mas unahin ko yung gawain kay Lord. Kaya minsan gusto kong iwan niya kapag nalilate. Kasi, kung ano yung oras namin, doon mo masusubukan kung gaano ka katapat kay Lord. Kahit sabihin mo na antok ka, pwede na puyat ka. Unahin mo pa rin ang gawain natin para kay Lord. Ano pa sabi sa Galatians 5:22-23? Diba? Fruit of the Holy Spirit. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Unang-una yun sa fruit of Holy Spirit. Pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandang loob, kabutihan at katapatan. Pag-ibig pa rin ang nauna kahit sa fruit of the Holy Spirit. Katapatan nasa huli yan. Diba? Magiging tapat ako kay Lord, pero hindi ko siya mahal. Parang hirap gawin na magiging tapat ka, magiging mabait ka, ang ganda ng loob mo, pero hindi mo si Lord. Diba? Mas unahin natin ang Panginoon kahit saan mong bagay. Sabi nga, mag-asawa, lahat na ng problema halos, kailangan namin. Ngayon, meron na naman. Sabi ko, kailangan mo magtrabaho ng Biyernes sa Linggo. Dapat ngayon, dapat mamaya wala ako. Dapat kahapon wala rin ako. Pero wala, hindi ako niyayari Lord. Nakasimbahan, nilagay kita dyan. Ang problema, kaya-kaya tugunan ng Panginoon niya. Sa isang pitik lang ng daliri, masosolve yan po. Hindi wala ako rin. Kaya hanggat kaya, hanggat matitiis kami. Kasi alam ko, yung sagot ni Lord, nandiyan lang yan sa paligid. Sa isang iglap, okay na kami.
Isang iglap, wala naman nakatakutan namin dyan kung makatak sa bahay. Diba? Sa panahon nga ngayon, ang sukatan ng tao sa tao, itsura, trabaho, kayaman. Diba? Pero ang sukatan, pagdating kay Lord, yung gawain niya para sa kanya. Lahat ng ginagawa natin gawain, Bible study man yan, pag-awit, pag-pray sa harapan, kahit pag-pray sa loob ng bahay, pagkatay sa doctor, lahat yan kalulog-lugod kay Lord. Diba? Pero hindi tayo kailangan mag-sete sa kung anong meron tayo. Sabi nga, pag-step up tayo, one step at a time. Diba, Ate Trina? Susunod si Ate Trina, nandito sa harapan niya. Susunod si Ate Jason. Si Melagita. Tatayo na rin yung dito sa harapan. Diba? Nakakamiss yung mga bagong mukha o mga dating mukha na tumatayo sa harapan. Diba? Patuloy na ang pinapalangin, sila Beth, sila Shaira, sila Rodrod, babalik at babalik din dito. Diba? Kapag nagdi-devotion kami, lagi kasama sa prayer yung mga yan, sila Lovely. Si DJ, minsan sinasama ko. Kahit nasaglit na siya dito, kasi nakasama rin namin siya. Diba? Ano ba yung sukatan ng spiritual maturity? Diba? Yung iba, pag nagsisimba, ang tinitingnan ko sinong mag-speak. Sinong speaker. Ang kwento sa akin ni Ate Brenda dati, kapag ang preacher, kasi sa pasita dati dalawa. May umaga, may umaga rin. 7 and 9 yata o 9-11. Magkaiba yung pastor na magsasalita, yung iba a-attend sa pangalawa. Sa una hindi, kasi ayaw nila yung magsasalita. So paano ka magmamature kung may iniiwasan kang tao sa loob nito? Diba? Sabi ko nga nung bumalik ako, kapag ako bumalik, iiwasan ko rin itong mga to. Kaya ako umalis kasi iniwasan ko sila. Tapos babalik ako, sila makikita ko. Kung hindi ko sila katanggapin, kung hindi ako magpapatawad, kung hindi ako hihingi ng tawad, kung hindi nila ako patatawarin, walang mangyayari sa buhay ko. Ando pa rin ako sa labas. Ando pa rin yung enjoy kayo mamaya problema. Yung wala kang contentment na tinatawad. Kaya sabi ng iba, makukontento ako dito sa mundo. Kasi lahat ng kailangan ko nasa mundo. Pero nasan yung pag-ibig doon? Hindi mo maramdaman yung pag-ibig na magpupuno sa'yo. Ang magpupuno sa'yo yung pag-ibig lang ng tao. Kapag nawala yung pag-ibig na yun, pagsak ka, lumbo ka. Sabi nga sa akin, nakwento sa akin isang kabataan. Nung nawala kayong dalawa, anong naramdaman mo? Kuya, bumuho yung mundo ko. Sobrang bigat. Lagi akong galing, kahit walang dahilan. Diba? Pero nung lumapit ka kay Lord, anong ginawa mo? Anong nawala kayo? Anong ginawa mo? Lumapit ako kay Lord. Patuloy ako nag-focus sa kanya. Lumapit ako hanggang sa maramdaman kong, mali pala yun. Hindi pa pala dapat. Masyado pa akong bata para sa mga bagay. Diba? Napakasarap ang gana, yung pagmamahal na ginugol niya sa isang tao ay natuon kay Lord. Nandun pa rin yung naramdaman niya yung kapunuan sa kanyang buhay. Diba po? Pangalawa, without love, no one will inherit eternal life. Kung ikaw ay hindi nagmamahal, palagay mo, kung hindi mo mahal ang Panginoon, saan ka pupunta? Diba? Kung sa ilalim. Napanood kong video na nakakatakot. Sobrang nakakatakot na nakakilabot na yung mga tao doon, mga kaluluwa, kung ano mang ininig sa'yo, na binubuhusan o nagsuswimming sa lava. Sa umugulong asupre. Sabi, dito bilang tao, kapag tayo napasok, mararamdaman mo yung sakit. May wala na. Pero doon, endless pain. Tuloy-tuloy mo mararamdaman yung sakit ng nangyayari sa'yo. Diba? Parang ang hirap ng mabuhay ng gano'n. Kaya nasabi, habang nandito tayo sa lupa, habang tayo humihinga, habang tayo may lakas para maglingkod sa Panginoon, maglingkod tayo. Pero hindi lingkod na pakilang tao. Yung mga sabi nga, self-sacrifice is nothing without love. Kung sasakripisyo ka ng oras mo, ng pera mo, pero napipilitan ka lang pala. Yung no choice ka lang kasi
nilagay ako dito nila pastor eh. Nilagay ako nila pastora, ng mga leader. Ako doon tatayo. Tatayo ako. Asan yung pagmamahal doon? Diba? Hindi natin maaabot yung eternal life kung napipilitan lang tayo sa mga ginagawa natin. Kaya kapag may nagbibigay sa amin ng pagkain, sobrang pasalamat namin kasi alam namin na hindi siya napipilitan. Diba? Alam namin na yung pagbibigay, yung ginagawa ng effort, yung ginagawa nating effort lahat para sa Lord. Kasi mahal natin ang Panginoon. Hindi tayo kumikilos dito kaya hindi natin ito ginagawa ito bilang tradisyon. Ginagawa natin ito para patuloy na mag-practice. Kasi pagdating natin doon, ito at ito lang din ang gagawin natin. Diba? Lahat tayo magkikita-kita doon, naniniwala ko dyan. Walang mababawas, pero may malalagyan. Sabi nga ni Kuya Chow, i-imagine niya, lagi tayo sa isang malaking bilog ng Astrodome. Ano tayong lahat, nagpupuri, kumpleto tayong lahat. Masayang-masaya maglingkod sa Panginoon. Di ba? Don't be self-centered Christian. Huwag mo lang isipin yung sarili mo. Kung iisipin mo yung sarili mo tawag doon? Para ikaw yung tignan. Hindi po yun. Pag tumayo ka dito, hindi ikaw yung tinitignan, kundi yung Panginoon pa rin eh. Di ba? Instrumento ka lang niya. Sabi ko nga dati, naging gitara ako, pero hindi ko alam yung ginagawa ko. Kasi hindi na ako yun eh. Alam ko, puspos na ako Holy Spirit kapag nangyayari yun. Kapag tumatayo ako sa harapan, yung mga sinasabi ko, hindi ito yung binasa ko, hindi ito yung na-practice ko, hindi yung nakita ko sa Bible. Kasi pag ako bago tumayo, naharap ako sa salamin. Pero lahat na sinasabi ko sa harap ng salamin, hindi ko masasabi pag tayo ko dito. Kasi nga, sabi nga, ibang tao ka na eh. Puspos ka na. Yung mga naaaral mo nung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, bakit nawawala? Pero napapatala ng mas maganda. Diba? Kaya, lagi natin tatandaan, patuloy tayong maglingkod ng maglingkod sa Panginoon. Kasi ano yung reward? Eternal life. Ano sabi sa Luke? Luke 10, 25 to 28. Love God with all your heart, with all your soul, with your strength. Diba? Kasi ano yung reward? Eternal life. Paano natin mamahal yung eternal life? Mahalin natin yung Diyos ng buong puso. Ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Hindi yung mahal mo lang siya pag-linggo. Hindi yung mahal mo lang siya pag-prayer meeting. Hindi yung mahal mo lang siya pag-Bible study. O busy tayo sa araw-araw. Alam naman natin yan. Lahat tayo may pinagkakabisihan. Lahat tayo may trabaho. Lahat tayo may ginagawa. Kundi mong paglalaba. Diba? Kaya kami mag-asawa, ang paglalaba namin ay Webes ng madaling araw. Pagdating ng Biyernes, kasi prayer meeting, tapos na kami. Kasi gusto namin unahin ang gawain niyo. Kasi hindi sa habang panahon, hindi natin nasabi kung buhay natin, baka bukas wala na tayo dito. At least matatang tayo ni Lord na tumatayo sa harapan, nag-deal na ito. Patuloy na nagmamahal sa Kanya. Diba? Number 3, it is the noblest, love is the noblest of sacrifices we can offer. Pinakamarangal na ibibigay natin sa Panginoon. Diba? 1 Corinthians 13:4-7. Ano sabi dyan? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maingitin, hindi mayabang, hindi mapagtaas man, hindi magaspang, magugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o pagtanim sa kapwa, hindi niya ikanatutuwa ang gawain masama, ngunit ginagagala ang katotohanan. Ang pag-ibig ay nagpapatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang sa wakas. Ang hirap gawin ng pag-ibig. Diba? Patient, love is kind, love is not envious, boastful, arrogant. Ang hirap ito pa rin ang lahat ng para magmahal. Kung lahat ng negative, alisin mo eh. Diba? Lahat ng positive nandun. Kapag nandun lahat ng positive na yon, kaya ng mahalin si Lord. Hindi lang si Lord, kundi lahat ng kapitbahay mo, wala nakakalit. Diba? Greatest commandment, love God. Kahit ano pa mong gawin mo, mahalin mo ang Panginoon. Doon na doon ka pa rin babagsak. Galit ka sa kapitbahay mo, mahalin mo siya. Nung ako'y sinikmurahan,
2 years ago. Nung may utang sa akin. Kasi gagal siya eh. Kaya nasa akin yung prangkisa niya. Nagsangla sa akin ng 30,000. 30. Prangkisa pa lang yan. Tapos mga 1 month yata. Sabi niya, buong unit na. Kasama ng tricycle, motor, sidecar. Nagtag ako ng 24. So 54 na. Nung nabata ko yan, sabi ko, nahanap ko siya bago mag-duty. Binigyan ko pinag-ipas na namin isang buwan after mag-duty. Nabata ko yung, sabi ko sana sasabihin ko, pero huwag mo nang ibigay yung motor. Sa'yo na yung motor. Yung side ka tsaka prangkisa na lang, bibili na lang kami ng motor na bago. Hindi siya papakita sa akin. Ang ginawa, nung nagkita kami, wala na yung sidecar niya, may benta na. So ayun, sama na doon ng magulang ko na, kasi kulang na agad eh. Sabi ni tatay, sige, prangkisa na lang. So kinuha namin yung prangkisa, nagpirma kami sa munisipyo, transfer sa pangalan ko. Pagka-transfer sa pangalan ko, bumili na ako ng motor na bago. Yung ORCR niya, ng motor niya, sabi ko, sabi ni tatay, ibibigay pag nabayaran yung kalahati ng utang na bilang. Hindi niya binalik. Hanggang tumagal ng halos isang taon, siguro nai-return na rin siya kasi gusto niya makuha yung ORCR niya kasi di makabiyahin mo ito, yung motor niya. Nasa tayong kami, may merienda ako, nandun siya, dumating kasi. Siniguraan ako. Hindi ako gumatay, sabi ko, kalma ka lang, lasing ka. And then, sila dapat itulong at tabi magagalitin ako eh. Hindi ko alam bakit nangyari sa akin yun. Kalma ka lang. Ang dami nakakita. Samahan namin. Siyempre, i-report mo para masuspend. Sabi ko, ano maganda may dudulot ng pag-report ko sa pamunuan kung masuspend siya kaya siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya eh. Pinasok siya ng espiritu ng alak. Yung espiritu ng galit nangingibaw sa kanya. Kasi wala na siyang motor, wala siyang prangkisa. Yung kinabubuhay niya, wala. Kasi yung motor niya yun, bigay sa kanya ng magulang. Hanggang ngayon, pinagsisisiyan niya kung bakit siya nag-uusap sa utang. Ako naman, inayaan ko na lang. Nagkikita pa rin kami, okay kami. Wala, hindi ako nagganti. May napagkakita ako dati niya. Okay lang. Sabi nga nila, ipasuspindi mo. Sabi ko, ito ko pasuspindi na. Pag pinasuspindi ko ba yan, sasakit na mawawala yung sakit ng pagsuspindi niya sa akin. Hindi naman eh. Nandun pa rin yun. Alam naman natin lahat kung ano ang galing meron siya. Ilang beses na, ilang miyembro na namin ang nasunod niya, napakarami. May namatay pang isa. Pero sabi ko, sabi ng iba, patanggal na sa amin, sasamahan namin. Ayaw patanggal. Hindi, hayaan mo na lang. Diba? Yung pagmamahal sa kanya, nawala eh. Yung pag-ibig na yun, nawala. Kaya nga, sabi ni Kuya din sa akin, hayaan mo na. Kasi alam ko, hipuin din niya, ng balang araw, magbabalit mo, magbabalit mo ng tao. Hanggang ngayon naman, hindi pa siya nagbabago. Hinihintay pa rin namin siya magbago. Pero hindi pa nagbabago. Sabi nga, next slide po. Nawala. Hati-hatiin natin yung 1 Corinthians 13:4-7. Sabi mo naman ng A, patient. Kung wala kang love, wala kang patient, wala kang love. Kung hindi ka marunong magantay, hindi ka marunong magmahal. Ito yung mga sinasabi ng mamadali. Yung gustong-gusto na makapunta sa isang lugar, excited na, gagawa ng kung ano yung paraan, magkapera lang. Diba? Kung nagmamadali ka sa isang bagay, pag-ipunan mo. Nagmamadali kang makapagbakasyon. Pag-ipunan natin, hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan magnakaw, hindi mo kailangan mag-ibig. Diba? Kasi pag wala kang patient, marami kang magagawa. Makakagawa ka ng masamaga. Kailangan magpagpasensya ka sa isang bagay. Hindi lang sa isang bagay, kundi sa ibang tao. Kung gano'n ka kulit yan, sabi nga, kung gano'n ka kulit yan dati, ayos mo sila ngayon. Kasi nandun yung pagpapasensya ng mga leader dati. Diba? Napakaganda ng hubog ngayon. Sila Kuya Chow, si Kuya Jake, sila si Jake. Kasi dati makakulitin niya mga yan. Diba? Ano sabi sa Galatians 6:9?
at huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupay-pay. Diba? Ano yung pag-aaning tinawag? Kung hindi kami nagtyaga, kung hindi nagtyaga yung mga leader kay Kuya Joe at kay Kuya Jay, maaani ba namin yung talento yung binigay sa kanila? Diba? Yung pagtyaga na lang ni Ate Brenda, ni Ate Eds, ni Ate Ruby, sa mga makukulit na batang pakayo-tayo dati patakbo-takbo dito sa church. Ganun na lang kalaki yung ginawa nilang pagpapasensya sa mga bata. Kahit nawala na ibang mga bata, yung pagmamahal kasi ng Panginoon sa kanila, nandun at nandun pa rin. Diba? Let her be kind. Ephesians 4:32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Patawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyong Diyos. Ito yung bagay na napakahirap gawin kapag nagalit ka. Yung magpatawad. Kaya lakasan ng loob pag humingi ka ng tawad. Pero hindi tayo naiingin humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit gano'n? Kasi madaling humingi ng tawad kapag hindi mo nakikita. Diba? Kapag hindi mo nakikita, madaling humingi ng tawad. Pero pagkaharap mo na, iba na ulit ang ugali natin. Diba? Kaya pala, naisip ko yun yung sa simbahan ng Katoliko. Kaya pala may harap daw kapag mumumpisal, para hindi mo makita yung pare, para makikipag-usap ka lang. Sabi ko nga, nung natauhan ako sa katotohanan, bakit kailangan mong kumausap na, wala ka rin naman nakikita, bakit hindi ka naman pray sa bahay? Diba? Pagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon, kung talagang mahal mo siya. Hindi yung pupunta ka doon, at hindi kang tawad. Sabi nga nung nag-ano kami, kasi yung mga magulang ko ay sigurado kandado Katoliko. Nag-Padre Pio kami. Hindi ko na maintindihan kung sino sinasamba nila doon. Kung ang Panginoon o sa Padre Pio. Kasi ang tawag nila sa mga miyembro, mga kapilyo. Ano kapilyo? Akala ko pilyo, ano mo na naririnig. Kung kayo may kasalanan, pumunta lang kayo doon. Papatawaran kayo ng Panginoon. Pumunta kayo doon, may harap, hindi man kayo makikilala, hindi na pala magsulat ng pangalan. Tatawarin kayo ng ating butihing santo, si Padre Pio. Nagulat ako. Ano bakit si Padre Pio magpapatawad sa akin? Sa amin? Hindi ba dapat ang Panginoon? Kaya sabi ko kay Brenda, sige na, sumama lang tayo. Tumayo lang tayo, pagkatayo. Nakakapagod nga lang. Kasi maya, tumayo po tayo. Lumuhod po tayo. Umupo tayo. Tumayo tayo, lumuhod tayo. Ito, aerobics. Diba, maya yung tayo, maya yung upo. Pero yung, kung dalawang beses na kasama nakapunta, nung unang punta, so, inanalis ko. Nung pangalawang punta, parang may pattern lang sila ng gano'n. Kung anong sasabihin nila, kung anong sasabihin nila. Yun na ako ulit-ulit. Kailangan sumagot daw yung kayo, ang kongregasyon, at sumayo rin. Yung mga ganun-ganun ba? Diba? Para, ewan ko na, nagtatawanan lang kami doon ng kasi hindi namin maintindihan yung gagawin. Tapos may mga ganun-ganun ba? Tapos may peace with you. Nasa atin naman talaga yung kapayapaan. Diba? Kapag tinanggap na natin ang Panginoon. Bakit kailangan pang Amen? Letter C. Does not envy. Proverbs 14:13. Ano yung envy? May selos. Ang tiwasay ng puso ay nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang pagnanasa sa mga buto ay kabulukan. Hindi lang yung pagnanasa tungkol sa katawan. Pagnanasa rin sa gamit. Diba? Gusto mo makuha yung isang bagay, naiingit ka dito. Magsiselos ka doon. Sana meron din. Uso yun sa mga kapatid. Lalo na yung meron pang pamilya may pinagurang panganak. Bakit si Buya meron ganito? Bakit si Bunso binigyan niya ng ganyan? Narinig ko yung sa Bunso ng kapatid. Sinabi sa amin ni nanay, bakit sila kuya hinayaan mo mag-asawa? Bakit hinayaan mo sila magbukod? Sinagot ni nanay, malamang kasal sila, kaya sila nagbukod. Ikaw, hindi ka kasal. Pero wala pa rin nagawa magulang ko. Nandun pa rin sila sa kalamba.
Sabi nga ni nanay, inaantay na lang yung mabigis yung asawa, yung boyfriend, ay yung girlfriend ng kapalit ko. Para sa akin kasi, sabi ko, saan kasi hindi nakikinig yun eh. Kasi parang hindi nga daw ako panganay. Kaya sinabi ko doon sa pangalawa na nasa Taiwan. Kasi mas nakikinig sa doon, sa pangalawa sa pangatlo. Kung sabihin niyo yung bunso, sabihin si bunso, si Nico. Tumutod na rin dito yun, kung nakatandaan niyo. Sabihan niyo kasi makikipag-dating. Iiwanan niya lahat para sa babae. Awanan niyo, nandun pa rin sila kasama. Hinihintay niyo lang nga ni nanay na magkaroon sila ng anak bago magpakasal. Sabi ko, mali na nga namin dalawa yan. Kaming dalawang magkapatid, gagayahin mo pa. Yung anak mo na bago kasal. Sabi ko, ano ba, iniidolo mo pa kayo magkapatid? Kasi kami yung magkakapatid, dalawa kami may asawa, na nakuha ng anak bago kasal. Kaya sabi ko kay Nico, iuwi mo na yung babae, uwi ka ulit dito sa bahay, ayusin yung buhay niyo. Sabi niya, mahal ko eh. Anong gagawin ko? Sabi, inalis mo yung maganda mong buhay para dyan. Kasi nung nagpunta kami ni Brenda doon sa bahay ni Nico sa Calamba, mas malaki pa ito literal ang church. At tinitirahan niya ngayon. Yung tinitirahan niya ngayon, mas malaki pa yung kwarto niya. Ito si Joseph Ray. Sabi ko, mabubuhay ka ba dito? Ayan lang, nagdulo. Bahay na yan. Nila. Sabi ko pinagpalit mo yung maranya mong buhay para dito. Sabi ko sana makauwan. Matulog kita kasama sa prayer. Sabi na natin, pag-pray na lang ako kapatid mo. Kasi balang araw, pag-iisip-isip na rin kung anong ginagawa ko. Diba? Naingit siya sa amin eh. Gusto niya bumukod, gusto niya ng mag-asawa. Sabi ko, hindi dapat kaingitan mo. Bumukod kami, kasi kasal na kami. Nagawa kang sariling pamilya. Mali na nga yung umpisa namin, magkagayahan mo pa. Mas pinalala mo pa. Diba? Umalis ka pa sa church, wala naman nagpapalis ko. Kasi kung matatandaan nyo, siya yung brother namin. Kaya nagturo kay Kuya Joe mga brother. Nasaan yung pagmamahal niya namin? Mahal niya yung tao, mahal niya yung babae. Pero yung pagmamahal niya sa Panginoon, nawala. Nalimutan niya lang ang natutulong kami. D does not boast. Hindi daw mayabang ang pag-ibig. Ganyan po. Maraming ganyan eh. Yung jowa kong ganda. Yung girlfriend ko, magaling sa ganito, magaling sa ganyan. Diba? Ang sabi sa Philippians 2:3, huwag ninyong gawin ang anuman sa paligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit mabuti kaysa sa sarili. Huwag natin sabihin na lagi tayo mataas. Isipin natin lagi, mas mataas yung ibang tao kaysa sa atin. Tayo lagi magpakumbaba. Diba? Hindi laging sasabihin na, uy, mas magaling ako sa'yo. Uy, mas magaling ako dyan. Isipin natin lagi, mas magaling sila kaysa sa atin. Isipin natin lagi na, sana kaya ko rin yan. Hindi isipin natin na, kaya ko rin yan. Dati, nagagawa ko yun. Dati ako gumagawa niya. Yun yung nasa isip ko nung umalis ako dito. Dati ako yung nandiyan eh. Ako lang yung nagtuturo sa mga yan dati. Ako yung gumagawa niyan dati. Hindi ko iniisip na mas magaling ko sa akin. Hindi isip ko mas magaling ko sa kanila. Ang hirap pagdating sa sarili kapag wala ka sa Panginoon, kapag wala kang pag-ibig sa Panginoon, na mas magaling yung iba sa'yo. Pero kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo kung anong ginagawa mo, iisipin mo na lahat kayo magkakaparehas lang. Lahat tayo nasa baba lang. Kung ano man yung talentong meron tayo, hindi galing sa atin yan, galing pa rin yan sa Panginoon. Kaya po, letter E. Ito, halos na mukha ng team. Not proud. Romans 12:16. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag na nyo ituon. Romans 12:16. Huwag ninyo ituon na inyong pag-iisip sa mga palalong bagay. Hindi makikiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Huwag kang mabalan sila.
ng boost. Kailangan may pagkakaisa pa tayo. Kailangan may pagkakaisa. Hindi tayo nag-divide. Kaya na nakakatawa kapag linggo, Bible study namin. Lahat kami dito sama-sama. Lahat ng pinag-uusapan namin, iisa lang. Di ba? Tapos maya-maya may natating na merienda. Kakain na kami. Magkakaisa. Nandun yung pagpupuro-puro, pag-uusap namin tungkol sa Bible. Tapos, patuloy na ng dagdagan yung kaalaman namin para na tungkol kay Jesus. Tungkol sa Diyos. Yung mga natututunan namin every Sunday, yung mga pinag-uusapan namin, yung linggo, yung Friday, napakasarap sa pakiramdam na kayang-kaya pala ibigay ng church yung kwentuhan sa labas. Kasi dito, kahit pagkatapos ng church namin, pagkatid kay Dita, kasabay pa kami dyan sa labas. Pero dati sa coffee kami, kasi ngayon wala na kami budget eh. Nandiyan na lang kami sa labas. Dati nagko-coffee pa kami. Ngayon wala na kami budget. Kaya naman ako sa labas, ito kantuhan kami. Kasi ang sarap nung kahit, ito ko sa inabot, alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi kami nakauwi, ng Friday, kagabi, ganun din. Sabi ko, nagmamadali na ako kasi mag-aaral pa ako eh. Pero yung kagalakan pa rin, yung contentment, kahit walang-wala kami, nagkakwentuhan lang, nag-uusap, napakasarap sa parang na napakagaan. Hindi katulad ng kwentuhan sa labas, pagkakwentuhan nyo, wala na, tapos na. Nagalit ka ba doon sa kinakwento nila? Di ba? Nagkakwento, ay, kailan mas ganito? Ano yun eh? Ganun yun eh. Kung ikaw ngayon, magagalit ka na rin, makikisimpatya ka sa kausap mo. Hindi katulad ng pag-uusap namin dito na, ako kaya alam ko yung sa ganito. Oo, pwede. Kapag ganito, sige nga. Diba? Kaya kung saan pa rin namin, kahit nasa labas na, tukol pa rin sa mga instrumento. Kailangan padala natin yung ganito. Kailangan makapag-ipon tayo. Kailangan na makapag-practice ng gantong kata, ng kantang bago sa anniversary. Basta masarap. Sali kayo minsan. F. Not rude. Proverbs 15:1. Nakakapawi ng puot ang sagot ng malumanay. Ngunit nakakabustod ng galit ang salitang magaspang. Amen po. Totoo po ba to? Diba? Kapag sinagot ka ng pabalagbag, matutuwa ka kaya? Saan ka punta? To the moon. Diba? Eh, yung mga usong-usong ngayon eh. Yung mga sasagutin ka ng kabataan, hindi ko alam kung naging maganda ng Joey si Vice Ganda eh. Yan ang umpisa yan. Saan ka punta? Tagasal ka? Anong ginagawa mo? Kumakain. Ganun lang. Simpleng sagot. Saan ka pupunta? Sa bayan. Kasi may bibili na ako. Eh, sasagutin ka. Saan ka punta? To the moon. Diba? Parang imbes na maganda yung pakiramdam mo, lalo ka nainisip. Kakausapin mo ng matino, magtatanong ka ng matino, tapos isasagot sa'yo po balagbag. Diba? Pero pag malumana yung sagot, parang sarap nito kausap. Ang sarap niyang kakwentuhan. Diba? O, kumusta yung Bible study niya? Si Jack lagi ako kinakumusta na. Kaya kumusta yung practice niya? Kaya kumusta yung Bible study? Kumusta yung ganito? Ano naman? Wala si Melanita. Ano ganun? Diba? Kasi ano niya sa akin kagabi. Kaya kumusta yung practice niya? Ang ganda. Ayos. Kaso wala si Melanita. Sabi niya, bakit daw? Bakit daw wala? Hindi ko alam. Ayoko naman tunahin kung bakit. Gusto ko yung sasabihin sa akin kung anong dahilan. Tulad kanina, natutuwa ako, may nabasaan sulat. Hindi po ako makaka-attend ngayon kasi pumunta po kami dito. Atin ng birthday. Wala nagsabi kay Lovely na magpaalam ng ganon. Pero ginawa niya. Inabot kay Brenda, inabot sa akin ni Brenda. Kasi estudyante ko si Lovely sa kitata eh. Pero nakakatuwa naman po. Nagpaalam siya ng sulat. Kahit hindi niya sinabi ng personal, pero nagpaalam siya. Diba? Nagrespeto siya sa mga leaders niya. Nagpaalam siya. Yung malumanay na pagtugon sa kanya, hindi ko ba naibibigay kasi nga, wala naman siya dito. Sabihin ko na lang sa Friday na very good ka doon. Sa kung ano ginawa ka. Nagpaalam ka. Hindi yung hindi ka attend, tapos kasi nakayaan si Melanita.
kayo umatid ng practice doon? Wala. Ikaw nasa yung nanay mo, ewan ko doon. Diba? Hindi. Next time, magpaalam. Masarap din kabantuan talaga yung magtatanong na gano'n. Kumusta na yun, ganyan, kumusta na gano'n. Mamaya, magtatanong naman yan. Kita ka nga sila last week, bakit daw hindi ako nag-upload ng pictures? Nawala talaga sa isip ko kasi Monday ng 5 a.m. ay the 4 a.m. Wala na ako sa bahay. Uwi na ako ng 12 midnight. Araw-araw gano'n. So hindi na ako nakapag-update sa Facebook page. Parang pahin ko lang talaga Friday, Saturday, Sunday. Pero buong isang linggo, Monday to Thursday, nasa kalsada ako. Kaya hindi ko ma-upload yung picture. Pero yung video, na-upload ko naman. Kaya walang problema. G. Not selfish. Galatians 6:2. Dalhin nyo ang pasanin ng isa't isa sa gayon na matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Kung mahalin natin ang isa't isa, patuloy at patuloy tayo magtutulungan. Diba? Kung may problema ang isa, tutulungan ng isa. Hindi tayo yung, ang problema mo? Hindi kuya, kaya ko to. Huwag ka mahiya. Sabihin mo sa amin, kung ano yung problema mo. Diba? Hindi yung susuluhin mo. Kasi maraming tutulong at may tutulong sa atin. Diba? Halimbawa, anong problema? Sira yung mixer. Sige, bibili ako. Napakasarap ng pakinggan to. Diba? Sira yung mic. Sige, babagdan natin mo. Sa biyaya nito. Patuloy at patuloy may tutulong at may tutulong sa atin. Kaya nakakatuwa na mayroong patuloy na nag-privilege. Wala na itong microphone nito. Diba? Dahil i-apology. Kung tutusin, magkano to? 30K? Itong dalawang piraso ng mic. 30,000. Saan natin makukuha yun? Diba? Wala yung iba, kundi kay Lord lang. Iisip kayo, kung saan makukuha no? Kay Lord lang. Wala na iba. Hinihip ko ng Panginoon sa Ate Rodeo. O baka may gusto kong magpahipo kay Lord. Wala kaming speaker. Improvise yung speaker namin. Kaya na yung mixer. Diba? Tapos magpapalit tayo ng bubong. Baka may mahipo sa atin. Baka wala naman tulog. Nandun pa rin, pagkakaisa pa rin, kahit nasabi na kahit na maliit, basta may pagkakaisa, patuloy at patuloy pa rin malakas. Hindi yung ang dami nyo nga, pero divided kayo. Wala rin mangyayari. Yung mga laging example nyo, walis tingting, na napakarami, pero pag pinag-iwa-iwalay mo as divided, ang hina na. Pero yung kakaunti, na siksik, ang malakas pa rin tingnan. Diba? Eh, hindi tatagal ang Amazing Grace Kaboyan ng 15 years. Kung hindi tayo nagkakaisa. Kung tayo ay hiwa-hiwala, kung tayo ay waka-waka. Ganun natin kumahal ang Panginoon. Kasi kahit kakaunti tayo, patuloy at patuloy pa rin tayo lumalakas, nagkakaisa para sa Panginoon. G. Age pala yun. Age. Bakit ito? Slow to anger. Ecclesiastes 7:9. Huwag kang maging magagalitin sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng hangal. Ang hirap no, magmamahal ka pero galit ka. Ngayon laging sa lubong sa akin ng Brenda eh. Pag nag-uusap ka, pag tumas yung boses ko. Kasi matagang boses ko kahit anong kahit anong araw. Minsan malumanay, madalas makas. Pero hindi ako galit. Sabi niya sa akin lagi, ang problema mo? Wala akong problema. Isigawan na, magagalit na. Anong sama pala yun, no? Magagalit ka, sabi mo mahal mo. Mahal mo ba ako? Oo, bakit ka galit? Huwag kang magalit, mahal mo ako. Mahal mo ba si Lord? Bakit ka nagagalit sa Kanya? Hindi porkit na nalagay ka sa ganyang sitwasyon, hindi ka na mahal ng Diyos. Patuloy na magtiwala sa Panginoon kasi nandiyan ka sa sitwasyon na yan kasi alam niya na kaya mong gusto tayo niya. Hindi naman nilagay ng Panginoon yung mga problema ng bawat sa atin kung wala lang. Yung trip lang ba? Okay lang, hindi kita dyan, bibigyan ka na ganitong problema. Pero hindi ka dyan makakalis. Hindi naman kami si Lord eh. Dahil sa pagmamahal natin sa Kanya, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, yung mga pagsubok na yan, sabi na, pagsubok lang, trials pa rin yan, trials lang yan.
tandaan po natin si Satan, hindi lumalaban ng patas. Pag lumaban niya ang talikuran, pakalikuran. Dadayain at dadayain tayo na. Pag-agandahin ka, pag-agandahin ang buhay mo, papakita sa'yo maganda. Pero, pagdating sa huli, tapos hanggang buto, yung sakit na mararamdaman mo. Ganun kadaya si Satan, pero kapag sa Panginoon tayo nagtiwala, kahit anong dahil ni Satan, hindi makakalusot. Kahit anong gawin ni Satan, kung mamanipula sa atin, kung may pag-ibig at may pagkilala tayo sa Diyos, hindi niya yan pababayaan. Ay, keeps no records of wrong. Ito yung gusto sa verse na 2. Yung hindi na maaalala kung ano yung ginawa mong mali. Diba? Pag nagmamahal ka, hindi mo na kailangan i-broad out yung nakaraan. Hindi mo na kailangan isipin kung ano yung pagkakamali ng isang tao pag nagmahal ka. Diba? Kung nagkamali siya, nasa nakaraan na yun. Kapag-sorry na sa'yo, nagsisi na siya. Huwag mo na babalik pa. Kasi nakaraan na nga eh. Diba? Pag nagmamahal ka, it keeps no record of wrong. Diba? Hindi mo na kailangan sabihin mo paulit-ulit. Pag mag-aaway kayo, ang tao ba nung ano? Diba? Babalik mo. Paano masasabing mahal mo siya? Ibabalik mo yung nakaraan. Diba? I-practice natin minsan. Huwag na natin ibalik yung nakaraan kasi nakaraan na yun. Hindi ka makakapagpatawad kung patuloy mong binabalik yung nakaraan. Hindi ka makaka-move on kung patuloy mong binabalik yung nakaraan. Pag nakaraan, wala na yan. Dumaan na nga yun eh. Diba? Pwede alalahanin, pero hindi kailangan magbabad ka doon. Sabi nga, isipin mo ikaw ang driver ng sasakyan. May rear view mirror ka dito, may side mirror ka. Lagi ka nakatingin sa harapan pag nagmamaneho ka. Tandaan niyo po, tayo ang driver ng buhay natin. Tayo ang nagmamaneho nito. So, nakatingin tayo lagi sa harap. Kung titingin man tayo sa likod, sulyap lang. Kung titingin tayo sa gilid, sulyap lang din. Hindi tayo magbababa doon. Nakababot pa rin tayo pa-forward. Papunta pa rin tayo ng harapan. Hindi tayo bumabalik sa likod. Kaya kung naman naiwan natin sa likod, nandun na yun. Paano man nagawa natin mali ng nakaraan, nakaraan na yun. Pinatawag na tayo ng Panginoon, patuloy tayo ng bago, patuloy tayo ng system. Ganun natin kamahal ang Panginoon. So, J. Doesn't rejoice in evil. Galatians 6:1. Pag sinabing doesn't rejoice in evil, hindi naman ibig sabihin na ibig sabihin ni dito, yung nakikipagsaya ka sa kabagsakan ng iba. Kapag bumagsak ang kapatid natin, hindi natin kailangan mas lalo pa siyang pukpukin pababa. Diba? Ang sabi doon, Galatians 6:1, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anong pagsuway, kayong mga nasa spiritual ay dapat panambalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ninyo yung sarili, baka ikaw ay matukso rin. Diba? Kakasita ko dati, kakalugmok ko doon sa mga ibang tumatayo. Ako rin yung natisyo. Ako yung nawala. Kung ano yung kabagsakan ng iba, pag bumagsak yan, kausapin natin. Sabi nga ni Kuya Pero, nag-uusap kami sa Alabang. Kasi tambayan namin minsan Alabang eh. Sa Northgate kami. Ano kami sa sosyal. Pag-uusapin natin, sabi niya, Kuya, paano yung dating nag-church? Anong pananagutan natin sa kanila? Kasi hindi natin sila kinakausap para gano'n. Sabi hindi ko alam. Sabi ni Chow, baka meron. Ang nabasa ko sa verse na to, meron nga. Ang pananagutan tayong lahat. Kung dati mo nang kakilala, nagsisimba, kilala ang Diyos, ako sabi mo para gano'n. Diba? Kasi tayo yung gagawing instrumento para bumalik sila sa Panginoon. Nung panapagkat to, nabasa ko to, nung naunawa ako, kasi nababasa ko to dati. Nung naunawa ako, yun palang ginawa sa akin, yung Philippines. Kinausap niya ako,
para manumbalik ulit. Nung Tuesday, nag-usap ko kami ulit. Sabi niya, Brad, kumusta yung ano natin? Mates na natin. Sabi ko, payaman ng payaman. Pabok ka ng pabok ka. Uy, sabi niya, uy, congrats. Okay na kalilipat sa akin sa JLA. Bakit ako lilipat? Kasi wala silang gitarista. May mga instrumento sila. May gitarista, may keyboard, may drums, may mixer, maganda. Pero wala doon nag-ooperate. Ang nagagamit na sa kanila, acoustic na gitara. Kaya gusto niya akong palipatin doon bago ako bumalik dito. Kinausap ko si Brenda noon, sabi ko doon ako sa JLM, kasi baka sa'yo ako talaga sa Amazing Grace. Sa mga loob ko niya, galit ako dyan. Kinausap ko niya din, sabi, linisin mo muna yung puso. Doon ako natuwa, isa linya niya yun, linisin mo yung puso mo, at mapagtatanto mo kung saan ka talaga yung narating sa Panginoon. Wala, dito ako pinagsa, dito ako nakapunta doon. Pero kung nagkataon, baka nandun ako, pero may sumapran ako ng loob. Hindi pa rin ako magpapatawa. Hindi pa rin ako makakabukod sa kung ano nangyari sa akin dito. Tanging ako at ang Diyos lang ang nakakain. Di ba? Naalam din ng iba. Kaya, ang hirap pabagsakin yung mga bagsak ng Kristiyano. Kasi baka bukas makalawa, tayo naman yung matisol, tayo yung mawala sa Panginoon. Tulungan natin sila, patuloy natin silang ipanalangin, patuloy natin silang lapitan. One day, lahat ng mga umalis sa simbahan ito ay babalik. Kahit hindi nito sa simbahan ito, baka nasa ibang church sila. Doon sila mas nakakita ng kapayapaan, kasiyahan ng kapanatagan. Last po, aim. Rejoices with the truth. Philippians 1:18. Philippians 1:18. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from the false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. Tayo po ba pag nakakabasa tayo ng isang Bible verse, patuloy natin ibinabahagi sa iba? Diba? Patuloy natin isinishare. Kaya ang ganda ng verse na to. Kaya na nakita ko yung post 3 na tungkol sa 2 Corinthians 5:17. Isang babaeng dating sobrang negative talaga na nagbago. Ito, life verse ko rin ito. Na parang nakakatawang basahin na yung life verse mo, nagagamit din ng iba. Diba? Hindi lang naman para sa sarili, ito, life verse ito, akin lang ito. Pangkalatan po yan. Diba? Patuloy natin ikatuwa yung katagumpayan ng iba pagdating sa Panginoon. Hindi yung nagtagumpay siya pero wala yan. Ngayon lang yan. Bukas makalawa, alis din yan. Patuloy natin protektahan kung ano yung nakamit nila sa buhay. Diba? Kung dati hindi nagsisimba to, ngayon nagsisimba na, patuloy natin nakain siya. Uy, nakakatawa naman. Tuloy-tuloy na yan. Kaya antayin mo, baka one day nandito ka sa harapan. Diba? Sininang, baka one day nandito na siya sa harapan. Hindi natin masasabi yan. Kung ano nga yung calling, Mr. Baby, happy birthday. Ano yung calling natin, huwag natin tanggihan. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Sabi nga nung anniversary, di ba, masaya maglingkod sa Panginoon. Napakasaya. Hindi yung isipin mo, ay, ako nakakaya. Meron akong stage fright. Lahat tayo meron no, sa unang tapat natin sa itabladong to. Sa una lang yun. Pero pangatlawa wala na. Ang lakas-lakas mo na kasi alam mo kung sino nasasandalan mo sa likod. Alam mo kung sino katabi mo dito. Kaliwat kanan. Yung mapukwento ka, mag-testify ka ng buhay mo nang nakangiti. Diba? Yung mga kapagsubukan mo sa buhay, nang napaglampasan mo, ng pagdaanan mo, ay kukwento mo na may saya ka sa puso mo. Magiging lesson yun sa iba. Kahit na po ulit mo naririnig.